Ilang daang taon na ang nakalipas, naubos ng tao ang mga likas na yaman ng Earth, na nagdulot ng kaguluhan at digmaan. Pinangunahan ng mga pinakamahusay na siyentipiko ang misyon na iligtas ang natitirang sibilisasyon at lumikha ng genetically modified na orchid bilang bagong pinagkukunan ng enerhiya. Gayunpaman, ipinaglaban ng mga tao ang kanilang pagkakaiba, kaya't nilikha ng mga siyentipiko ang pagbabago. Sa edad na 16, ang bawat tao ay dumaan sa isang pagbabago na nagdadala sa kanila sa kanilang pinakamainam na anyo. Sila ay kilala bilang mga magaganda at masayang tao na naninirahan sa lungsod, na iniiwasan ang hindi pagkakasundo. Ang mga hindi pa dumaan sa procedure ay tinatawag na uglies at nananatili sa dorm sa Uglyville, hindi makapaghintay si Holly na maging maganda. Patuloy siyang gumagamit ng app sa salamin upang makita ang kanyang itsura pagkatapos ng procedure. Ang kanyang matalik na kaibigan ay si Pires, at magkatawagan silang ilong at dulang mula pagkabata. Minsan, pumupunta sila sa tulay tuwing curfew at gumagamit ng espesyal na salamin para panuorin ang mga magagandang tao sa lungsod. Magiging 16 si Callie sa loob ng 3 buwan, ngunit mas matanda si Pires at bukas siya oprahan. May mga peklat sa kanilang mga kamay at nangangako silang hindi ito papayag ang burahin ng mga doktor kapag sila ay naging maganda. Nang lumipad ang patrol drone, tumakbo sila pabalik sa dorm. Kinabukasan, sa pagpupulong, narinig ni Tali ang ibang estudyante na nag-uusap tungkol sa usok. Isang lihim na lugar sa labas ng lungsod na pinamumunuan ni David. Maraming tao ang sinasabing tumatakas at nagtago dito, ngunit karamihan sa mga estudyante ay hindi ito pinaniniwalaan. Isang hologram ng gobernador ang lumilitaw at nagbibigay ng talumpati tungkol sa kahalagahan ng kagandahan at pagiging perpekto. Tinawag ang lahat ng 16 at nagpaalam si Tali kay Pires na makipagkita sa tulay sa isang buwan. Sa gabi, pinapanood ni Tali ang mga paputok sa lungsod at naaalala ang araw na nakilala niya si Piri. Ibinaba siya ng mga magulang sa dormitoryo, at nasa likod niya si Perry sa pila. Nagpalitan sila ng palayaw at naging matalik na magkaibigan agad. Isang araw, aksidenteng naputol ni Perry ang kamay niya habang kumukuha ng tablet kay Tali, kaya nagkaroon siya ng peklat. Nangako silang magkaibigan magpakailanman, ngunit lumipas ang mga araw at patuloy si Tali sa pagpunta sa klase at pagmasid sa salamin. Madalas niyang tinitingnan ang kanyang interface ring, ngunit walang mensahe mula kay Pires. Pagkalipas ng isang buwan, ginamit ni Tali ang singsing para ihak ang bintana at iniwan ito dahil may tracker. Palihim siyang naglakad patungo sa tulay, ngunit hindi pa dumating si Pires. Sa pag-aalala, gumamit siya ng lubid upang umakyat at mapanganib na gumalaw sa ilalim nito hanggang makarating sa lungsod. Nagtago siya sa likod ng mga halaman, ngunit nang mahulog ang maskara ng isang partygoer, kinuha ito ni Tali at isinuot. Ang maskara ay may hologram na nagpapakita na para siyang nakasuot ng magarbong damit. Ngayon, makakapasok na si Tali sa party at namangha siya sa mga dekorasyon. Nang maglaon, nakita niya si Pires na hindi na siya nakikilala. Inalis ni Holly ang maskara at tinanong kung bakit hindi siya pumunta sa tulay. Ipinaliwanag ni Pires na iba na ang mga bagay ngayon at hindi na niya alam kung paano siya makakaugnay sa kanya. Hindi makapaniwala si Holly sa narinig at napagtanto ang kanyang pagbabago nang mapansin ang pagkawala ng peklat. Nakita ng sistema ng seguridad ang kanyang presensya at kailangan niyang tumakas mula sa mga gwardya. Nakatayo sa balkonahe, nagnakaw siya ng bungee jacket at tumalon. Mahaba ang taglagas, ngunit ang jacket ay nagdulot ng kanyang pagtalbog at mahinang paglapag sa malapit. Pagkatapos ng tali, tumakbo siya palabas ng lungsod sa ilalim ng tulay. Hindi sinasadyang nasipa niya ang isang bato sa tubig, at nahanap siya ng drone na papalapit para arestuhin siya. Biglang dumating si Shay at pinasakay si Tali sa hoverboard para makatakas. Sinusubukan ng drone na sundan sila. Si Shay ay isang mabilis na driver na nawala ito sa pamamagitan ng maraming nakakabaliw na pagliko sa kakahuyan bilang pasasalamat. Pumasok si Tali sa kusina at nagnakaw ng merienda. Ang mga batang babae ay nagbabahagi ng kanilang mga karanasan at ang hirap ng maiwan. Nang maging 16 sila, napagtanto nilang pareho silang may kaarawan at natuwa na may kaibigan silang maganda. Kinabukasan, nagdala si Shay ng pangalawang hoverboard at sinubukan niyang turuan si Tali, ngunit nahulog agad siya. Sa paaralan, nagulat si Tali nang makita niyang ibinalik ng ilang batang babae si Shay ng libro, dahil wala na ang mga ito. Humanga ang mga batang babae sa paglalarawan ng teksto tungkol sa kalikasan at nagtataka kung ganoon ang usok. Hiniram ni Callie ang libro habang tinawag siyang cool ng mga babae dahil sa kanyang pagkabansot kagabi, na ikinagalit niya dahil ibig sabihin nito ay sinabi ni Shay sa lahat na natatakot siyang maparusahan sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanya sa operasyon. Tiniyak ni Shay na nais ng sistema na maging maayos ang lahat. Habang binabasa ni Tali ang aklat, patuloy pa rin siyang nangangarap tungkol sa operasyon. Patuloy na nagtuturo si Shay kay Tali kung paano gumamit ng hoverboard, habang si Tali naman ay naghahak gamit ang kanyang singsing para sa dagdag na pagkain. Ipinakita ni Callie kay Shay ang kanyang magagandang disenyo sa app, ngunit walang account si Shay at hindi siya interesado sa operasyon. Natutunan ni Tali na lumipad ng mahusay at ginagamit ng mga batang babae ang kanilang hoverboard sa mga rampa para magsaya. Nang ibalik ni Tali kay Shay ang libro, sinabi niyang nais niyang makita ang magandang kalikasan, at sinabi ni Shay na hindi masama kung hindi maoperahan. Ngunit sa tingin ni Tali, nakakabaliw ang usapan, biglang binanggit ni Shay ang usok at dinala si Tali sa gilid ng kakahuyan. Matapos iwanan ang kanilang mga singsing sa mga sanga, tumawid sila sa hangganan gamit ang kanilang hoverboard sa ibabaw ng ilog. Nakarating sila sa guho ng isang lumang lungsod, at sinabi ni Shay kay Tali ang tungkol sa mga sinaunang bagay tulad ng roller coaster. Dinala ni Shay si Tali sa isang abandonadong gusali at ibinaba ang katotohanan, totoo ang usok at malapit na si David. Tumanggi si Shay na magpa-opera at aalis ngayong gabi, kaya nais niyang samahan siya ni Tali, ngunit tinanggihan siya ni Tali, na nagsabing ayaw niyang maging malaya at nais niyang maging maganda. Dahil sa pagkabalisa, binigyan siya ni Shay ng direksyon patungo sa usok kung sakaling magbago ang isip ni Tali, at niyakap siya bago umalis sa hoverboard, kasunod ng palatandaan ng apoy ni David sa ibang gusali. Kinabukasan, kaarawan ni Tali, pumunta siya sa klinik para sa operasyon, ngunit tinawag ang lahat maliban sa kanya.
Dinala siya ng gwardya sa eroplano upang makita ang doktor na si Cable, na nagsabing nawawala si Shay. Sinabi ni Tally na wala siyang alam, ngunit nakikita ni Cable ang kanyang vitals sa screen na nagpapakita ng kanyang kasinungalingan. Sinabi ni Cable kay Tally na nasa panganib si Shay dahil na brainwash siya ni David at kilala siya sa pagmanipula sa mga tao. Nang iginiit ni Tally na wala siyang alam, pinabalik siya ni Cable sa dorm niya nang hindi na operahan. Nang gabing yun, narinig ni Tally ang ingay at nagulat nang makita si Perry sa bintana. Ipinaliwanag ni Tally ang nangyari at naisip ni Perry na dapat niyang ipaalam kay Cable ang kanyang nalalaman upang magkasama na sila. Kinabukasan, dinala si Tally kay Cable na nagsabing gumagawa si David ng sandata para sa lakayin ng lungsod, kaya kailangan niya si Tally para makalusot sa usok. Pumayag si Tally na tumulong at ipinangako ni Cable na magpapa-opera siya kung matagumpay. Binigyan din niya si Tally ng kwintas na kumikislap na dapat niyang i-activate kapag nahanap ang armas. Sumunod si Tally sa mga tagubili ni Shay at sumakay sa hoverboard sa lumang roller coaster ng ilang milya. Nakatagpo siya ng puwang at nahulog sa kakahuyan, ngunit nahuli siya ng force field. Dito, nakakita siya ng mga inabandonang riles ng tren na dapat sundan upang mahanap ang usok. Sa mga susunod na araw, namuhay si Tally sa ligaw gaya ng nabasa sa libro at hinangaan ang kalikasan. Bago siya umakyat ng bundok, may malaking puwang ang mga riles ng tren sa gitna ng bangin, kaya sumakay siya sa hoverboard at gumawa ng malaking pagtalon na nagpasar sa board. Mabilis na nahulog si Tally, ngunit bago siya tumama sa lupa, nag-activate muli ang hoverboard at nakarating siya sa kabilang panig ng bangin. Ngayon, kailangan niyang maghintay sa isang patlang ng bulaklak ayon sa mga tagubilin. Samantala, dinala ni Cable si Perez sa opisina at isiniwalat na pumunta siya sa dorm nito isang gabi dahil sa hiling nito. Inamin ni Perez na masarap ang pakiramdam sa bayan, na para bang nagkaroon siya ng malinaw na pag-iisip. Inanunsyo ni Cable ang mga napiling kalahok para sa isang bagong pamamaraan at pumayag si Perez na sumailalim sa surgery machine para sa mga pagpapahusay sa katawan. Noong gabing yun, nagising si Tally na umuubos sa usok, natuklasan niyang nasusunog ang bukid at hindi niya alam ang gagawin. Ngunit bigla siyang kinuha ng isang misteryosong tao at dinala. Si David ay nagsimulang mag-scan ng Tally at ang kanyang mga gamit para sa mga taga-subaybay. Nakita niya ito sa hoverboard at inalis, pero hindi nag-react ang kanyang scanner sa kwintas. Nakatanggap ng alerto ang mga tauhan ni Cable tungkol sa pag-alis ng tracker at nagpadala siya ng mga tao upang maghanap sa lugar. Umaga, pumunta sina David at Tally sa smoke outpost para makasama ni Tally ang kanyang kaibigan. Sobrang excited si Shay na makita si Croy, ngunit nagduda si Croy. Nagkampo ang grupo sa gabi at nagtanong si Shay tungkol sa kwintas. Kaya nagkunwari si Tally na regalo yun ni Perez. Nagulat si Tally nang makitang masaya si Shay pagkatapos ng sinabi ni Cable at sinubukan niyang ipahayag ang kanyang mga pag-aalala na nagpaisip kay Shay na dumating siya para kumbinsihin siyang bumalik. Nagsimula ang pagtatalo at pumayag si Tally na subukan ng usok. Kinabukasan, nalaman niyang ang mga bituin ng usok ay nagpapaputok upang sunugin ang mga orchid dahil nakakalason ito at sinisira ang mga taniman. Hindi naniwala si Tally sa kanya at sinabing ang mga orchid ay malinis na solusyon sa enerhiya, ngunit ipinaliwanag ni David na ito ay kasinungalingan ng gobyerno at ang mga bulaklak ay nagiging kaparangan ng planeta. Gusto niyang kumuha ng Tally sa kanilang misyon para patunayan ito at tumuto si Croy, pero si Shay ang nagtitiwala sa kanya. May lumang helicopter ang grupo na inayos gamit ang solar panel at sumakay sila sa flight. Ngayon, nakikita na ni Tally ang lugar ng mga orchid sa disyerto. Gamit ang flamethrower, sinusunog ni Shay ang pinakamaraming orchid na kaya niya. Nang makita ng tablet ni Croy ang paparating, ibinaba ni David ang helicopter upang magtago sa usok. Nawala ang pagkakahawak ng lubid kay Shay, at siya ay nahulog. Pinalapit siya ng mga scout, kaya itinali ni Tally ang isang bag sa dulo ng lubid para kay Wade at itinapon ito bago gamitin sa pagbaba. Nagsisimula nang bumaba ang helicopter habang hinahanap ni Tally si Shay sa apoy. Sa kabutihang palad, nahanap niya ito, at nang subukang lumapit ng isang scout, inabot ni Tally ang bag mula sa apoy at ibinato ito sa kanya. Kumapit ang mga batang babae sa lubid at agad na lumipad ang helicopter bago makatalon ang scout. Matapos dumating ang grupo, sinabi ni Croy na tanging si Tally ang makakapagbigay ng lokasyon sa mga scout, pero ipinagtanggol siya ni Shay, at naisip ni David na ang sino mang handang ipagsapalaran ng buhay para sa usok ay karapat-dapat sa pagkakataon. Nagkampo ang grupo sa gabi, ngunit hindi makatulog si Tally dahil sa pag-iisip sa Cable at kung paano niya tinuruan itong manipulahin ang mga rebelde. Iniwan niya ang tolda upang maglakad at nakita si David na naliligo sa ilog, kaya bumalik siya upang itago ang kahihiyan. Kinabukasan, si Tally ay nakapiring at dinala sa usok, kung saan umuunlad ang isang buong komunidad sa kalikasan. Sinasabi ni Tally na mas mahirap ito kaysa sa lungsod, ngunit inamin niyang mas masarap ang pagkain kapag ikaw ang nagtanim. Kahit ang matatanda ay dapat magtrabaho at walang pera, ang mga bagay ay ibinabahagi o ipinagpapalit, mahalaga, lahat ay naroon sa pamamagitan ng pagpili. Ang mga riles ng tren ay near-recycle para gumawa ng mga kasangkapan, ngunit hindi sila gumagawa ng mga armas dahil sila ay mga pasipista. Isang hapon, nakita ni Tally ang kakaibang pinto. Sinubukan niyang tumingin, ngunit nahuli ni Croy ang kanyang pulang kamay at pinaalis siya. Gumamit si Tally ng mga tool para sa mga track, tumikim ng maanghang na pagkain, at sumayaw sa paligid ng apoy. Maya-maya, itinuro ni David ang paggamit ng hunting crossbow at nag-enjoy sila sa kanilang oras na magkasama. Kailangan niya ng ilang pagsubok, ngunit sa huli ay naabot niya ang target. Sa kanilang pagbabalik, ipinaliwanag ni David na hindi niya nakita ang lungsod dahil siya'y ipinanganak sa ligaw at lumaki kasama ang pamilya. Nagulat si Tally sa narinig dahil halos hindi niya kilala ang mga magulang niya. Pagkatapos, binigyan siya ni David ng guwantes. Isang miyembro ng usok ang bumalik mula sa nasusunog na orchid na may sugat, sinabing naroon pa rin ang mga scout. Ipinaliwanag niya na ang mga scout na yun ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa karaniwan. Napansin ni Shay si Tally na may guwantes, na isang malaking bagay. May iba't ibang halaga ang mga bagay na ginawa ni David, kaya ang pagbibigay ng mga ito sa Tally ay nagpapakita ng kanyang kagustuhan. Sinabihan ni Shay si Tally na pumili at itigil ang pakikipaglaro. Nang maglakad si Tally kasama si David, sinabi niyang narinig niya ang alingaw ng sandata na pwedeng sumire sa lungsod.
Dinala siya ni David sa isang bahay malayo sa kampo, kung saan nakilala niya ang mga magulang ni David, sina Oz at Maddie, na nagbabantay sa mga libro. Sila ay mga cosmetic surgeon ng gobyerno na nagduda sa ilang pagsubok, kaya't nag-imbestiga sila, napag-alaman na ang mga pisikal na pagbabago ay isang takip lamang upang itago ang katotohanang binago rin ng mga tao ang kanilang isipan. Ang kagandahan ay nangangahulugang pagiging pipi at mabagal sa ilalim ng huwad na kaligayahan, na madaling nakokontrol ng estado. Maraming napatay sa lihim na operasyon, nang malaman ni Cable na alam ni na Oz at Maddie ang katotohanan, ninakaw niya ang kanilang pananaliksik. Ang mga empleyadong pampubliko, tulad ng mga doktor, ay binigyan ng pagkakataon na makapag-isip ng malinaw habang nagtatrabaho. Pinili ng mga magulang ni David na tumakas sa lungsod at mamuhay ng normal sa kakahuyan. Naghahanap sila ng paraan upang muling likhain ng lunas, ngunit kulang sila sa isang sintetikong sangkap, kaya't mayroon lamang silang base serum. Ito ang sandata na kayang sirain ng lungsod. Matapos ang pulong, itinapon ni Tali ang kanyang kwintas sa apoy at piniling manatili sa usok. Sinubukan niyang sabihin kay David na nakagawa siya ng masamang bagay, ngunit wala siyang pakialam dahil bago na siya ngayon. Naghahalikan sila sa apoy habang kumikislap ang kwintas. Sa umaga, dumating ang sasakyang panghimpapawid sa usok at bukas na apoy. Tumakbo ang lahat palayo at hinabol ng mga scout, ngunit nahulog sa mga bitag tulad ng lambat at froso. Sa kasamaang palad, masyado silang mabilis at malakas, kaya't hindi sapat ang mga bitag upang pigilan sila. Tinutamba at hinuhuli na nila ang bawat rebelde, kasama si Shay. Nakahanap si Kali ng taguan kay David, na nais tumulong. Gayunpaman, pinipigilan niya ito dahil masyado silang malakas para sa kanya. Lumabas ang duo sa lugar ng mga bilanggo, at nalungkot si Tali nang malaman na si Paris ay naging scout. Sabay na nakuha sina Oz at Maddie, dumating si Cable at nagtanong tungkol kay David. Tumanggi ang mga magulang na magsalita, kaya inutusan ni Cable na patayin si Oz. Tumakbo sina David at Kali upang pigilan siya, ngunit huli na, sinabi ni Cable na si Kali ay nagtatrabaho para sa kanya, kaya kinasusuklaman siya ng mga miyembro ng usok. Habang nagkakagulo, itinago ni Maddie ang serum sa bulsa ni David. Inanunsyo ni Cable na lahat ay tatanggap ng operasyon, habang tumakbo si Tali sa supply shack at nagsimula ng sunog. Kumuha siya ng crossbow at tumakas sa bintana habang sinusubukan ng scout na pumasok, biglang sumabog ang apoy at ibinalik ang scout. Pinayagan nitong tumakas si David, sinundan siya ng scout, ngunit pinigilan siya ni Tali gamit ang palaso. Gustong sumali si Paris sa paghabol. Nag-anunsyo na silang aalis, sinira ng ilang scout ang pananaliksik ni Maddie at sinunog ang lugar habang ang iba ay itinutulak ang mga bilanggo sa sasakyang panghimpapawid. Pagkaalis nila, tinipon ni David ang mga supply para sa rescue mission, sinubukan ni Tali na lapitan siya at inatake siya ng kutsilyo, halos hindi napigilan ng sarili na saktan siya. Gusto niyang tulungan siya na iligtas ang iba at sinabi niyang wala na itong tiwala sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Tali na kailangan niya siya dahil hindi pa siya nakapunta sa lungsod. Sa lungsod, nilapitan ni Tali ang mga estudyanteng nagbabasa ng aklat ni Shay at ipinakilala sila kay David. Upang patunayan ang usok, humiram si Tali ng interface ring at humiling na magtipon ng maraming bata para sa distraction. Isinulat ng grupo ng mga teenager ang usok sa kalangitan gamit ang kanilang hoverboard, habang hinihintay ni na David at Tali ang sasakyang panghimpapawid mula sa klinika. Gumagamit sila ng hoverboard at dumaan sa tunnel ng sasakyang panghimpapawid, ligtas na nakarating salamat sa bungee vests. Maingat silang pumuslit at ginamit ni Tali ang singsing para buksan ang isang lock, ngunit hindi ito gumagana sa kusina. Biglang bumukas ang pinto at agad na nakipaglaban si David. Nagpalitan sila ng hampas bago siya madaig at mahawakan sa pader. Kaya kinuha ni Tali ang singsing niya. Pagkatapos, itinapon siya ni David sa koridor at nilock ni Tali ang pinto. Habang tumutunog ang mga alarm, hinanap ng duo ang cell at ginamit ang singsing para palayain ang lahat. Napagtanto ni Kali na wala si Shay at sinabi ni Croy na naoperahan na siya. Habang nakatakas ang karamihan, hinanap ni na David, Tali, at Maddie si Shay, ngunit huli na nang makarating sila sa lab. Maganda na siya, umiiyak si Tali at humihingi ng tawad, pero si Shay ay nanunumpa na mahal niya ito. Dumating sina Cable at Paris at pinilit ang trio na pumasok sa makina para sa operasyon. Magsisimula ang proseso, ngunit bago magputol ang mga karayom, lumilitaw ang helicopter at nagpaputok si Croy gamit ang flamethrower. Ang mga Cable at Peary ay pinipilit na tumakbo at ang mga makina ay nasira, kaya nabigo ang system at huminto ang operasyon. Lumabas ang tatlo, hinawakan ni Tali si Shay habang kinuha ni Maddie ang kailangan niyang sangkap mula sa aparador. Tumakbo ang grupo sa bubong at hinanap si Perry, kaya sinubukan ni Tali na iparamdam sa kanya ang dahilan gamit ang kanilang mga palayaw at isang piraso ng salamin na nagbigay sa kanya ng peklat muli. Hinawakan ni Pires ang mukha ni Tali, na inisip ni David na isang pag-atake, kaya't hinarap niya si Pires at sinubukang labanan siya. Malakas si Pires at patuloy na binubugbog, ngunit bago siya mapatay, gumamit si Tali ng hoverboard para harapin si Pires at nagpabagsak sa kanya. Humawak siya saglit at ibinulalas ang palayaw niya bago nahulog sa talon. Pagkatapos, umalis ang grupo sa mga hoverboard at nakita ang ibang kabataan na nag-crash ng mga drone sa isa't isa sa skid ehe. Nagtago sila sa abandonadong lungsod habang kinuha ni Maddie ang swero mula sa bulsa ni David upang tapusin ang lunas. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ito ay epektibo o may masamang epekto sa utak. Ayaw ni Shay na subukan ito at tumanggi siyang ipilit ito sa iba, kaya nagboluntaryo si Tali bilang test subject. Ibibigay niya ang sarili at hayaan silang isagawa ang operasyon para sa lunas, na nangangakong magbigay ng senadoryas kung ito ay epektibo. Dumarating na ang eroplano at Cable, kaya pagkatapos ng huling column, tumakas ang grupo habang hinahayaan ni Tali ang mga scout na arestuhin siya. Si Tali ay perpekto at nakatira sa isang magarang apartment, nais niyang maging ganito, ngunit ang peklat sa kanyang kamay ay nagpapaalala na siya pa rin ang kanyang sarili at nagsisinungaling bilang especially iya.
Mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood ng higit pang katulad na video. Salamat sa panunood.